Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang tunay na tahanan ay hindi basta-basta hinahanap, kundi buong tapang na itinatayo, lalo na sa gitna ng isang trahedya. Ito ang kwento ni Liwanag at Dumo at ng isang batang natagpuan nila sa isang bahay na nalimot na ng araw. Matagal nang namamagitan sa kanila ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan, mas mabigat pa sa anumang salitang hindi nila masabi sa isa't isa. Hawak ni Dumo ang manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat sa higpit ng kanyang kapit. Nakatuon ang kanyang mga mata sa makitid at maputik na daan ng baryo Tagong Araw. Pero alam ni Liwanag na ang isip nito ay wala roon. Nasa pagtatalo nilang hindi matapos-tapos kanina. Nakasandal naman si Liwanag sa bintana ng sasakyan. Pinagmamasdan ang mga puno na tila yumuyuko sa bawat pagdaan nila. Ang probinsya ng luntiang pangarap ay dapat sana'y isang paraiso para sa kanyang travel vlog. Isang lugar para makahanap ng mga kwentong magaganda. Ngunit sa halip na kapayapaan, dala-dala niya ang bigat sa kanyang dibdib. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya kong mag-isa. Basag ni Liwanag sa katahimikan. Ang boses niya'y mahina, ngunit may diin. This is my project, Dumo. My responsibility. At responsibilidad ko na siguraduhing ligtas ka. Sagot ni Dumo, hindi siya tinitingnan. Hindi mo kabisado ang lugar na to, Lia. Delikado. Ang delikado ay yung lagi kang nakabuntot sa akin na para bang hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Ganti ni Liwanag, ramdam ang pamilyar na pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Ito na naman sila. Sa paulit-ulit na usapan kung saan siya naghahangad ng espasyo at si Dumo naman ay nag-aalok ng proteksyong tila sakal na sa kanya. Hindi na sumagot si Dumo. Muli, nanalo ang katahimikan. At sa pagkakataong yun, kasabay ng kanilang pananahimik ay ang biglaang pagdilim ng kalangitan. Ang kaninang maaliwalas na hapon ay biglang nilamon ng makakapal at maitim na ulap. Ang mga unang patak ng ulan ay tila mga batong bumagsak sa bubong ng kanilang sasakyan. Ilang sandali lang, ang mga patak ay naging isang malakas na buhos. Humagupit ang hangin, pinapalo ang mga sanga ng puno sa magkabilang gilid ng daan. Ang putik sa kalsada ay lalong lumapot at ang dating daan ay halos hindi na makita. Shit! Mahinang mura ni Dumo habang binabagalan ang takbo ng sasakyan. Hindi maganda to. Ang bagyo ay tila isinilang mula sa wala. Isang biglaang bagsik ng kalikasan na walang babala. Napilitan si Dumong itabi ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya dahil halos wala na siyang makita sa kapal ng ulan. Pinatay niya ang makina at tanging ang malakas na lagaslas ng ulan at ang paminsan-minsang kulog na yumayanig sa lupa ang kanilang naririnig. Sa gitna ng nakabibiniging ingay ng bagyo, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Liwanag. Sa di kalayuan, sa dulo ng isang halos na tabunan ng landas, nakatayo ang isang lumang bahay na kahoy. Itim ang kulay ng mga dingding nito dahil sa kalumaan at pagkababad sa ulan. Ang mga bintana nito'y madidilim, parang mga matang walang buhay na nakatingin sa kawalan. Kinakain na ito ng mga baging at damo, isang estrukturang tila isinumpa at kinalimutan na ng panahon. May kung anong panghalina at kilabot na hatid ang bahay na yon. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang tila humihila sa kanya palapit dito. Dumo, anya. Ang mga matay nakapako pa rin sa bahay. Tingnan mo. Sinundan ni Dumo ang kanyang tingin. Isang abandonadong bahay. Huwag mo nang pansinin. Ngunit hindi magawa ni Liwanag at sa gitna ng ingay ng hangin at ulan, may narinig siyang isang tunog. Mahina, halos hindi marinig. Isang tunog na hindi gawa ng kalikasan. Isang ungol,
O isang higbi? Narinig mo yon? Tatanong niya. Nilakasan ang boses para madaig ang ulan. Kumunot ang noo ni Dumo. Ang alin? Ang kulog? Hindi, marising sabi ni Liwanag. May tunog. Galing doon sa bahay. Pinakinggan ni Dumo ng mabuti. Ngunit umiling lang ito. Wala akong naririnig, Lia. Baka guni-guni mo lang. Ang lakas ng hangin. Pero sigurado si Liwanag. Narinig niya ulit. Mas malinaw ngayon. Isang tunog ng pag-iyak na pinipigilan. Isang tunog ng matinding kalungkutan. Isang kaba na hindi niya maintindihan ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa man siya mapigilan ni Dumo, binuksan na niya ang pinto ng sasakyan. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Lia, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito. Sigaw ni Dumo, ngunit hindi na siya nakinig. Tinahak niya ang maputik na landas patungo sa bahay. Ang damit niya'y agad na nabasa. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila karayom na tumutusok. Ang takot ay naroon. Pero mas malakas ang isang damdaming hindi niya mapangalanan. Isang pakiramdam na kailangan niyang malaman kung ano ang nasa loob. Liwanag! Naramdaman niya ang paghabol ni Dumo sa likuran niya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Bumalik na tayo sa kotse. Humarap si Liwanag sa kanya. Ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Paano kung may tao dyan, Dumo? Paano kung kailangan niya ng tulong? Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Dumo, ang pagtatalo sa pagitan ng lohika at ng tiwala sa sinasabi niya. Sa huli, bumuntong hininga ito at tumango. Ang pagkainis ay napalitan ng pag-aalala. Sabay silang lumapit sa pinto ng bahay. Gawa ito sa makapal na kahoy, ngunit halatang marupok na. Walang kahit anong hawakan o seradura. Tumabi ka, sabi ni Dumo. Ginamit niya ang kanyang balikat para itulak ng buong lakas ang pinto. Sa unang tulak, umugong lang ito. Sa pangalawa, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. At sa pangatlong, pinakamatinding tulak, bumigay ang pinto kasabay ng isang nakabibinging lang lagapak. Isang amoy ng basa at lumang lupa, ng nabubulok na kahoy at ng matagal ng kalungkutan ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob. Binuksan ni Dumo ang flashlight ng kanyang telepono. Ang sinag ng ilaw ay dahan-dahang gumapang sa sahig na puno ng alikabok at mga tuyong dahon, sa mga dingding na may sapot ng gagamba at sa mga sirang kasangkapan na nababalutan ng dilim. Walang laman, walang tao. Wala namang tao rito, Lia. Halika na. Ngunit natigilan si Dumo sa pagsasalita nang itutok ni Liwanag ang kanyang daliri sa isang sulok ng silid kung saan hindi pa umaabot ang ilaw. Dahan-dahang iginalaw ni Dumo ang sinag ng flashlight patungo sa direksyong yon. Una, dalawang paa na napakapayat at marumi. Pagkatapos, isang katawang maliit na nakabaluktot. At sa huli, huminto ang ilaw sa isang mukha. Sa gitna ng kadiliman, dalawang bilog na mata ang nakatitig pabalik sa kanila. Mga matang malaki at puno ng takot. Mailap na parang isang hayop na nasukol sa lungga nito. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng bagyo, ang lamig ng ulan, at maging ang alitan nila ni Liwanag kanina. Ang lahat ng pandama ni Dumo ay nakatuon lamang sa pares ng mga matang iyon. Mga matang sumasalamin sa isang takot na hindi pa niya kailanman nasaksihan sa buong buhay niya. Hindi ito isang multo, hindi isang hayop, isang bata. Isang batang lalaki na ang kapayatan ay bumabakat sa ilalim ng maruming damit. Ang buhok ay magulo at basa at ang balat ay nababalutan ng putik. Nakabaluktot ito sa sulok na para bang nais nitong maging parte na lamang ng anino. Naramdaman ni Dumo ang paghawak ni Liwanag sa kanyang braso. Mahigpit, nanginginig.
Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang reaksyon nito. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng awa, ng isang damdaming tila, nanggagaling pa sa kaibuturan ng pagiging isang babae. Diyos ko! Bulong ni Liwanag. Isang bulong na puno ng pangingilabot at habag. Automatikong humakbang si Dumo paharap. Inilagay ang sarili sa pagitan ni Liwanag at ng bata. Ang isip niya'y mabilis na nagproseso. Sino to? Bakit siya narito? Nasaan ang mga magulang niya? Ito ba'y isang patibong? Ang pagiging maprotekta niya ay umiral. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Lia ang gusto niyang protektahan. May kung anong kakaiba sa batang ito na pumukaw sa kanya. Anak, nagsimulang magsalita si Liwanag. Ang boses niya ay malambing at maingat, na para bang kinakausap ang isang sugatang ibon. Dahan-dahan siyang lumuhod. Huwag kang matakot. Nandito kami para tumulong. Ngunit sa bawat paglapit ni Liwanag, lalong umuurong ang bata. Ikinukubli nito ang kanyang mukha. Sa pagitan ng kanyang mga tuhod, ang maliliit na balikat ay nanginginig ng husto. Isang mahinang tunog, parang skela ng isang kuting, ang kumawala mula rito. Ramdam ni Dumo ang pagkabigo ni Lia. Tumayo ito at bumaling sa kanya. Ang mga matay nagtatanong, nagmamakaawa. Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang biglang tumakip sa bukana ng pinto. Kasabay ng malamig na hihip ng hangin ay ang pagpasok ng isang babae. Nakasuot ito ng itim na bestida at balabal, ang kulay na halos kasing dilim ng gabi sa labas. Tumatak ang bawat hakbang ng kanyang mga botang basa sa sahig na kahoy. Tumutulo ang tubig ulan mula sa dulo ng kanyang buhok, ngunit ang kanyang mukha'y kalmado. Matalim. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang mga ito sa tingin ni Dumo, ay kasing lamig ng bagyo. Sino kayo? Tanong ng babae. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. At anong ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Muling kumilos ang instingto ni Dumo. Hinarangan niya ng tuluyan si Liwanag. Narinig namin siyang umiyak mula sa labas. Akala namin ay kailangan niya ng tulong. Ang mga mata ng babae ay lumipat mula kay Dumo patungo sa bata sa sulok. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang lamig ay napalitan ng isang kunwaring pagkabalisa. Ulan! Anak! Anya. Ang boses ay biglang naging malambing, ngunit para sa pandinig ni Dumo, ito'y peke. Salamat sa Diyos at nakita ninyo siya. Kanina ko pa siya hinahanap. Lagi na lang siyang nagtatago kapag umuulan. Lumapit ang babae sa bata. Sinubukan nitong hawakan ang balikat nito, ngunit umilag si ulan na may kasamang takot. Hindi ito nakaligtas sa pansin ni Dumo. Ako si Hantika. Pagpapakilala ng babae, bumaling muli sa kanila. Tita niya ako. Pasensya na kayo sa abala. May karamdaman kasi ang pamangkin ko. Isang kakaibang sakit, kaya minsan ay mahirap siyang intindihin. Pinakatitigan ni Dumo ang babae. Ang mga salita nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito'y nagsasabi ng ibang kwento. May kislap doon ng inis, ng panganib. Hindi tumutugma ang sinasabi niya sa inaasal niya. May mali. Anong klaseng sakit? Hindi napigilang itanong ni Liwanag mula sa likuran niya. Ngumiti si Hantika. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mahirap ipaliwanag. Basta, mas mabuti kung hindi kayo masyadong lalapit sa kanya. Baka mahawa pa kayo. Ang salitang mahawa ay tumatak sa isip ni Dumo. Ito'y isang malinaw na babala. Isang paraan para itaboy sila. Kahit na, giit ni Dumo, hindi tama na iwan siyang mag-isa sa ganitong lugar, lalo na sa ganitong panahon. Tingnan niyo ang kalagayan niya. Ang ngiti ni Hantika ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na ekspresyon. Maraming bagay sa baryong ito na hindi ninyo maiintindihan. Ginoo, ginagawa ko ang lahat para alagaan siya. Ngayon, kung maaari, nagpapasalamat ako sa pagtulong ninyo.
pero kaya ko na mula rito. Sa isang mabilis na kilos, binuhat ni Hantika ang bata. Pumiglas si Ulan, ngunit mahigpit ang hawak ng babae. Wala itong nagawa. Sa pagkakabuhat sa kanya, nakita ni Dumo ang mga pasa sa braso ng bata. Mga markang halatang hindi galing sa pagkakadapa. Dinala ni Hantika ang bata patungo sa isang pinto sa likuran na hindi nila napansin kanina. Bago ito tuluyang pumasok, huminto ito at muling lumingon sa kanila. Ang pagkukunwari ay tapos na. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan sa kanyang mga mata. Kalimutan niyo na ang nakita ninyo, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Para sa kaligtasan ninyo, umalis na kayo sa baryong ito pagsikat ng araw. Pagkasabi niyon, pumasok ito sa pinto at isinara ito ng malakas. Naiwan sina Dumo at Liwanag sa gitna ng abandonadong silid. Tanging ang tunog na lamang ng umuugong na hangin at walang tigil na buhos ng ulan ang kanilang kasama. Ang lamig na kanilang naramdaman ay hindi na dahil sa panahon, kundi dahil sa banta na iniwan ng babaeng itim sa hangin. Pagbalik nila sa sasakyan, ang lamig ng basang damit ay wala ng saysay kumpara sa pangingilabot na gumagapang sa kaluluwa ni Liwanag. Isinara ni Dumo ang pinto at ang ingay ng bagyo sa labas ay muling naging tanging tunog sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na dahil sa kanilang pagtatalo. Ito'y isang katahimikang mabigat, puno ng mga tanong na walang sagot at ng imahe ng isang batang may mga matang puno ng takot. Hindi maalis sa isip ni Liwanag ang bata. Ang kapayatan nito, ang mga pasa sa braso, at higit sa lahat, ang paraan kung paano ito umilag ng tangkang hawakan ng babaeng nagpakilalang tita nito. Hindi tayo pwedeng umalis, basag ni Liwanag sa katahimikan. Ang boses niya'y hindi na nagtatanong, kundi nagdedeklara. Nakatingin lang si Dumo sa kawalan. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng manibela. Lia, narinig mo ang sinabi niya. Mapanganib. Hindi natin to teritoryo. Nakita mo ba ang mga mata ng batang yon, Dumo? Giit ni Liwanag. Humarap siya rito, hinayaan ang emosyon na bumaha sa kanyang boses. Hindi yon takot sa bagyo. Takot yon sa babaeng yon. At yung sinasabi niyang sakit? Kasinungalingan yon. Isang palusot para itaboy tayo. Bumuntong hininga si Dumo. Isang tunog ng pagod at pag-aalala. Nakita ko ang lahat. Ang mga pasa. Ang panginginig niya. Pero anong magagawa natin? Dalawa lang tayo. Hindi natin alam kung sino ang babaeng yon. Kung sino ang mga kakilala niya rito. Kaya nga hindi tayo pwedeng umalis. Halos pasigaw na, sabi ni Liwanag. Kung aalis tayo, sinong tutulong sa kanya? Hahayaan na lang ba natin siya doon? Paano kung saktan siya dahil sa atin? Ang huling tanong na yon ang tila tumago sa pader ng luhika ni Dumo. Nakita ni Liwanag ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pag-aalala para sa kanilang kaligtasan ay naroon pa rin. Ngunit nabahiran na ito ng parehong galit at pagkadurog ng puso na nararamdaman niya. Dito, sa gitna ng bagyo at panganib, ang kanilang alitan ay biglang naging napakaliit na bagay. May mas mahalaga silang kailangang harapin. May maliit na bayan mga 30 minuto mula rito, sabi ni Dumo. Ang boses ay seryoso na. May maliit na klinika doon, baka bukas pa. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Liwanag. Hindi na niya kailangang pilitin pa ito. Sa kabila ng lahat, iisa pa rin ang tibok ng kanilang puso pagdating sa mga bagay na tama. Kinailangan nilang maghintay. Naghintay silang humina ang ulan at lumalim pa ang gabi. Bawat minuto ay tila isang oras. Nang sa wakas ay tila mga ambon na lang ang ulan, pinaandar ni Dumo ang sasakyan nang walang ilaw. Dahan-dahan silang bumalik sa daan, palayo sa bahay na kahoy, palayo sa baryong tila may itinatagong madilim na sikreto. Nang makalayo na sila,
Saka lang nila dinala ang bata sa isang maliit na bahay panuluyan. At mula roon, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, maingat nilang isinakay ang bata sa likod ng kotse, pinalot sa tuyong kumot, at tinahak ang daan patungo sa kalapit na bayan. Tahimik lang ang bata sa buong biyahe, nakatingin sa labas ng bintana, tila isang munting kaluluwang matagal nang nawala. Ang doktor sa klinika ay isang matandang lalaki na may mabait na mga mata, ngunit seryosong mukha. Maingat niyang sinuri ang bata na hindi man lang kumibo o umiyak. Maliban sa lagnat dahil sa pagkakababad sa ulan, sabi ng doktor habang nagsusulat sa kanyang dekwerdas, malala ang kaso niya ng malnutrisyon at dehydration at itong mga pasa. Tumingin ito sa kanila mula sa ibabaw ng kanyang salamin. Hindi ito galing sa simpleng pagkakadapa. Ang ilan sa mga ito ay luma na. Ang mga salita ng doktor ay kumpirmasyon sa lahat ng kanilang hinala. Isang patalim na lalong humiwa sa puso ni Liwanag nang maiwan sila sa isang maliit na kwarto para magpalipas ng gabi. Si Liwanag na mismo ang nag-asikaso sa bata. Habang natutulog si Dumo sa isang upuan sa gilid, dinala niya ang bata sa banyo. Dahan-dahan, gamit ang maligamgam na tubig at bimpo, nilinis niya ang putik at dumi sa katawan nito. Sa bawat pagdampi niya, nararamdaman niya ang mga butong bumabakat sa manipis na balat. Walang salita, walang pagtutol. Tila isang manikang matagal nang hinayaang masira. Nang mapalitan na niya ito ng malinis na damit na binili nila mula sa maliit na tindahan sa tapat ng klinika, doon niya napansin isang matigas na bagay sa ilalim ng punit-punit nitong damit na suot kanina. Isang kwintas. Dahan-dahan niya itong inalis sa leeg ng bata. Ito'y isang laket na gawa sa pilak, ngunit nangingitim na dahil sa kalumaan. May kaba sa kanyang dibdib habang maingat niya itong binubuksan. Sa loob, isang maliit at kupas ng larawan ang laman nito. Nakahinga ng malalim si Liwanag. Sa larawan, may isang babae at isang lalaki. Nakangiti ang babae, isang nangiting malumanay at puno ng pagmamahal, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang lalaki naman ay nakatingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng saya at ang kanyang braso ay nakaakbay sa babae sa paraang maprotekta. Maganda sila, masaya. Ang buong larawan ay sumisigaw ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig. Puso ni Liwanag ay tila piniga. Ito ang mga magulang niya. Ito ang pamilyang mayroon ang batang ito bago mangyari ang kung ano man ang nangyari. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Ulan. Hinahanap ang bakas ng babae at lalaki sa mga munting resas nito. Nandoon nga, ang hugis ng mga mata ng ina, ang linya ng panga ng ama. May kung anong kuminang sa ilalim ng larawan. Maingat niyang inangat ang maliit na litrato. Sa ilalim nito, sa metal mismo ng locket, ay may nakaukit na isang kakaibang simbolo. Isang araw na may mga sinag, at sa gitna nito ay may isang hubog na tila alon o agos ng ilog. Isang markang hindi pamilyar sa kanya, ngunit halatang importante. Ibinalik niya ang larawan at isasara na sana ang locket nang maramdaman niyang gumalaw ang bata. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala na ang mailap na takot. Tanging pagod at isang malalim na kalungkutan ang naroon. Nakita nito ang bukas na locket sa kamay ni Liwanag. At isang bagay na himala ang nangyari. Ang mga mata ng bata na kanina'y walang buhay ay biglang nagkaroon ng kislap. Isang sinag ng pagkilala. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang maliit at nanginginig na kamay at itinuro ang locket. Ang mga labi nitong kanina'y mahigpit na nakatikom ay bahagyang bumukas. Isang tunog na parang hangin lang ang lumabas. Sinubukan niya ulit, mas malakas ng kaunti. Isang boses na paos at halatang matagal nang hindi nagagamit.
Natigilan si Liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang hininga. Natatakot na baka sa isang maling galaw lang ay muling maglaho ang sandaling iyon. Tumingin ang bata sa kanya. Ang mga mata'y tila nagmamakaawa at inulit ang salita. Mas malinaw na ngayon, kahit pa isang bulong lang ito na puno ng hirap. Sinag... Ang tunog, kahit mahina, ay sapat na para magising si Dumo. Agad itong napatayo mula sa kanyang upuan. Anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay alisto. Ngunit hindi niya maalis ang tingin sa bata. Si Liwanag, na may mga luhang namumuuna sa kanyang mga mata, ay dahan-dahang umiling, isang nangiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinakita niya kay Dumo ang laket. Pagkatapos ay tumingin pabalik sa bata na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Naghihintay. May sinabi siya. Bulong ni Liwanag. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon ng pagkamangha at determinasyon. Tumawag siya. May pangalan siyang sinabi. Tumingin siya kay Dumo. Ang desisyon ay buo na at hindi na mababali pa sa kanyang mga mata. Ang sabi niya, Sinag. Kinabukasan, ang bagyo ay nag-iwan ng isang mundong tila bagong linis. Ang hangin ay sariwa, at ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga basang dahon. Ngunit para kay Dumo, ang kapayapaan sa paligid ay isang maskara lamang na nagtatago sa panganib na kanilang kinakaharap. Habang pinagmamasdan niya si Liwanag, na dahan-dahang pinapakain ng lugaw si Ulan sa kanilang tinutuluyang silid, isang kakaibang damdamin ang pumuno sa kanya. Ang pagtatalo nila kahapon ay tila nangyari sa ibang buhay. Ngayon, iba na ang kanilang misyon. Ang pag-aalaga ni Lia sa bata ay natural. Tila isang instinktong matagal nang natutulog na bigla na lang nagising. At sa pagkakataong ito, ang pagiging maprotekta ni Dumo ay hindi na nakasentro lamang kay Lia. Ngayon, may dalawa na siyang kailangang bantayan. Agos at Gunita, sabi ni Dumo. Inuulit ang mga pangalan na konektado sa larawan sa laket. Kailangan nating malaman kung sino sila, kung anong nangyari sa kanila. Tumango si Liwanag. Hindi inaalis ang tingin kay Ulan na tahimik na kumakain. Magtanong-tanong tayo sa mga taga-baryo. Hindi pwedeng walang nakakakilala sa kanila. Ngunit ang baryo ay may sariling pader na itinayo laban sa mga tagalabas. Naglakad sila patungo sa maliit na sentro ng baryo tagong araw. Isang tindahan, ilang kabahayan, at isang kapilya ang bumubuo sa lugar. May ilang mga lalaking nag-iinuman sa harap ng tindahan at ilang mga babaeng nagchitsismisan habang nagwawalis. Sa una, ang tingin nila ay puno lang ng kuryosidad. Magandang umaga po, bati ni Liwanag sa isang matandang babae na nagtitinda. May itatanong lang po sana kami. May kilala po ba kayong mag-asawang Agos at Gunita? Sa pagbanggit pa lang ng mga pangalan, biglang nagbago ang hangin. Ang matandang babae ay biglang umiwas ng tingin, naging abala sa pag-aayos ng mga paninda. Ang mga nag-iinuman ay biglang tumahimik. Ang mga nagwawalis ay huminto. Lahat ng mata ay nasa kanila na ngayon, mga matang puno ng paghihinala at pagkamuhi. Wala kaming kilalang ganyan, malamig na sagot ng tindera. Pero may kasama po kaming bata. Sinubukan ulit ni Liwanag. Narinig ko na ang balita. Putol ng isang lalaki mula sa grupo ng mga nagiinuman. Tumayo ito at humarap sa kanila. Kayo yung nakialam sa pamangkin ni Hantika, hindi ba? Mabuti pang ibalik nyo na lang ang bata. Walang mabuting idudulot sa inyo ang pakikialam sa buhay ng iba. Walang hiya ang mga magulang na yan, dagdag ng isang babae. Iniwan na lang basta ang kanilang anak para sa sarili nilang kaligayahan. Tapos kayo, mga dayo darating dito at magkukunwaring may pakialam. Ang mga salita ay tila mga batong ipinukol sa kanila. Naramdaman ni Dumo ang paghigpit ng hawak ni Lia sa kanyang braso. Ito ang pader.
Isang pader na itinayo sa kasinungalingan. Malinaw na may ibang kwentong ipinakalat si Hantika sa mga taong ito. Pasensya na sa abala, sabi ni Dumo. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Hinila na niya si Liwanag palayo sa mga mapanuring mata ng mga taga-baryo. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tinutuluyan, hindi maalis sa pakiramdam ni Dumo na may sumusunod sa kanila. Wala siyang direktang makita, ngunit nararamdaman niya ito. Isang presensya sa gilid ng kanyang paningin, isang anino sa isang eskinita na mabilis na nawawala kapag siya'y lilingon. Isang pares ng mga matang nagmamasid. Pagdating nila sa kanilang silid, sinalubong sila ng isang lalaking hindi nila inaasahan. Nakatayo ito sa labas ng kanilang pinto, nakasuot ng mamahaling polo shirt at slacks na hindi bumabagay sa simpleng baryo. Makisig ito, may isang ngangiting magiliw sa kanyang mga labi. Ngunit para kay Dumo, ang ngiting iyon ay kasing peke ng katahimikan ng baryo. Magandang umaga. Kayo siguro sina Dumo at Liwanag, sabi ng lalaki. Inilahad ang kamay. Ako si Silakbo Montecarlo. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Dumo ang kamay nito. Matigas ang pagkakamay, puno ng kumpiyansa. Isa akong investor. Pagpapatuloy ni Silakbo. May mga plano akong tulungan ng baryong ito na umunlad. Narinig ko ang tungkol sa pagtatanong-tanong ninyo. Baka sakaling makatulong ako. Kilala niyo po ba sina Agos at Gunita? Diretsong tanong ni Liwanag. Ang ngiti ni Silakbo ay bahagyang kumupas. Isang malungkot na kwento. Mga mabubuting tao, pero nagkamali ng landas. Iniwan nila ang kanilang responsibilidad, ang kanilang anak. Si Hantika, ang kapatid ni Agos, ang siyang sumalo sa lahat. Ang kwento ay parehong-pareho, perpektong isinadula. Pero ang bata, sabi ni Dumo, pinag-aaralan ang reaksyon ni Silakbo. Nakita namin ang kalagayan niya. Hindi yun kalagayan ng isang batang inaalagaan. Ang ngiti ni Silakbo ay tuluyang naglaho. Minsan, ang pagtulong ay may hangganan, lalo na kung ang tinutulungan mo ay may problema sa pag-iisip. Look, Anya, ang tono ay biglang naging seryoso. Naiintindihan ko ang mabuti ninyong intensyon, ngunit ito ay isang problemang pampamilya sa isang maliit at tahimik na komunidad. Ang mga tagalabas ay minsan mas nakakagulo lang. Lumapit ito ng bahagya. Ibinaba ang boses. Narinig kong vlogger ka, Miss Del Sol. Siguro naman ay may budget ka para sa iyong proyekto. Heto, may kinuha itong makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Liwanag. Isang donasyon para sa vlog mo at para sa abala. Sapat na siguro yan para makahanap kayo ng mas magandang kwento sa ibang lugar. Hindi gumalaw si Liwanag. Si Dumo ang humakbang paharap. Hindi namin kailangan ng pera mo, mariing sabi ni Dumo. Tinitigan sila ni Silakbo ng ilang segundo. Ang maskara ng pagiging magiliw ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang malamig at mapanuring tingin. Naintindihan ko, sabi nito bago tumalikod. Sana lang ay naintindihan niyo rin ang sinasabi ko. Sa pag-alis ni Silakbo, naiwan silang dalawa na may mas mabigat na pakiramdam. Ang panganib ay may mukha na. Isang mukhang mayaman, makapangyarihan, at kayang gawin ang lahat para itago ang katotohanan sa loob ng silid. Abala si Ulan sa isang bagay. Binigyan siya ni Liwanag ng papel at krayola kanina para malibang. Ngayon, nakaupo ito sa sahig, seryosong-seryoso sa kanyang ginuguhit. Lumuhod si Lia sa tabi nito. Ang iginuhit ni Ulan ay isang babaeng nakahiga, nakapikit. Hindi ito mukhang patay, kundi tila natutulog lang ng napakahimbing. At sa paligid ng babae, iginuhit niya ang maraming puting bulaklak. Isang kilabot ang muling gumapang kay Dumo. Anong ibig sabihin ng larawang ito? Ang sagot sa tanong na yon ay kailangan nilang ipagpaliban. Kinagabihan, nang nagpasya silang lisanin ang bahay panuluyan para maghanap ng mas ligtas na lugar, isang mas malinaw na mensahe
ang sumalubong sa kanila sa parkingan. Ang 4 na gulong ng kanilang sasakyan ay patag na sa lupa, hiniwa ng isang matalim na bagay, at sa maalikabok na salamin sa harapan, nakasulat gamit ang putik ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Umalis na kayo. Ang mensaheng iyon sa salamin ng kotse ay isang malinaw na deklarasyon ng digmaan, ngunit sa halip na magdulot ng takot, ito'y nagsilbing apoy na lalong nagpaalab sa determinasyon sa puso ni Liwanag. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng katiyakan. Hindi na ito tungkol sa isang batang napabayaan lang. Isa itong krimen na pilit na itinatago. Nakatayo sila roon sa dilim ng gabi. Ang mga gulong na walang hangin ay tila isang simbolo ng kanilang sitwasyon. Stranded, walang matakbuhan. Naramdaman ni Liwanag ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa galit. Paano nagagawang sakta ng mga tao ang isang batang walang kalaban-laban? Lia, pumasok muna tayo sa loob, sabi ni Dumo. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hinawakan niya ang kamay ni Liwanag. Mainit ito, matatag. Sa gitna ng kaguluhan, ang hawak na yon ang nagsilbing angkla niya. Pagbalik nila sa silid, nakita nila si Ulan na mahimbing nang natutulog sa kama, yakap ang isang unan. Sa pagtingin sa payapang mukha nito, mas lalong tumibay ang kanilang pasya. Naupo si Liwanag sa gilid ng kama, habang si Dumo naman ay isinara at nilak ng mabuti ang pinto. Dumungaw ito sa bintana. Tinitiyak na walang sino mang nagmamasid sa labas. Ang dating tensyon sa pagitan nila, ang alitan tungkol sa espasyo at proteksyon, ay naglaho na. Ngayon, ang proteksyon na ibinibigay ni Dumo ay hindi na nakakasakal. Ito'y isang kanlungang pareho nilang kailangan. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo umaalis, sabi ni Dumo. Lumapit ito at naupo sa tabi niya. At hindi rin tayo titigil, sagot ni Liwanag. Ang boses ay matatag. Sa pagkakataong yon, isang bagay na matagal nang nawala sa pagitan nila ang muling bumalik. Tumingin sila sa isa't isa at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya, nakita nila hindi ang kasintahan, kundi ang isang kakampi, isang partner. Natatakot ako, pag-amin ni Liwanag sa isang bulong. Pero hindi para sa sarili ko. Natatakot ako para sa kanya. Hinawakan ni Dumo ang kanyang mukha. Pinunasan ng kanyang hinlalaki ang isang luhang hindi na malayang pumatak mula sa mata ni Liwanag. Dalawa tayo, Lia. Hindi kita pababayaan. Hindi natin siya pababayaan. Ang mga salitang yon, sa pagkakataong ito, ay hindi na parang isang pangako ng isang dominanteng kasintahan, kundi isang panunumpa ng isang karamay. Tumango si Liwanag at sumandal sa balikat nito. Sa loob ng ilang sandali, hinayaan nilang ang katahimikan ang maging pahinga nila. Isang panandali ang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Kinabukasan, habang nag-aayos si Dumo ng paraan para mapalitan ang kanilang mga gulong sa pamamagitan ng pagtawag sa isang kakilala niya sa susunod na bayan, ginugol ni Liwanag ang kanyang oras kay Ulan. Alam niyang ang susi ay nasa bata. Ang mga alaala nito, kahit pa nakakulong sa likod ng katahimikan, ang siyang magbibigay sa kanila ng daan. Umupo siya sa sahig kasama nito. Hindi niya ito pinilit magsalita. Sa halip, kinuha niya ang papel at mga krayola at nagsimulang gumuhit ng mga simpleng bagay. Isang bahay, isang puno, isang araw. Tiningnan lang siya ni Ulan sa simula. Ngunit maya-maya, kinuha nito ang isang itim na krayola at gumuhit sa tabi ng kanyang mga drawing. Iginuhit ulit nito ang parehong imahe. Isang babaeng natutulog, napapalibutan ng mga puting bulaklak. Ngunit ngayon, may idinagdag itong detalye. Sa ulunan ng babae, may iginuhit itong isang bintana. At sa labas ng bintana, may isang malaking gusali na may kakaibang hugis sa bubong nito. Paulit-ulit na tinitigan ni Liwanag ang drawing. Ang babaeng natutulog, si Gunita, ang mga puting bulaklak. At ngayon,
Isang gusali. Ulan, anong lugar to? Malamig na tanong ni Liwanag. Itinuturo ang gusali. Tumingin lang ang bata sa kanya. Ang mga matay blanco. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Liwanag. Maingat niyang kinuha ang locket mula sa kanyang bulsa at muli itong binuksan. Itinuro niya ang nakaukit na simbolo sa ilalim ng larawan, ang araw na may alon sa gitna. Ito ba yun, Ulan? Tanong niya. May ganito ba sa gusaling to? Sa pagkakataong yon, nagkaroon ng reaksyon ng bata. Mabilis itong tumango. Pagkatapos, kinuha nito ang krayola at sinubukang kopyahin ang simbolo sa papel. Hindi perpekto, ngunit malinaw ang intensyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liwanag. Nag-uugnay na ang lahat. Ang salitang sinag na binulong nito. Ang simbolong araw na may sinag sa locket. At ngayon, ang gusaling ito. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang laptop. Habang kinakabahan, in-upload niya ang litrato ng simbolo na kinunan niya kanina at ginamit ang image search. Nag-scroll siya sa daan-daang resulta. Mga logo ng resort, mga lumang barya, mga tattoo. At pagkatapos, huminto siya. Isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan. Ang pamagat, Sinagdiwa Sanatorium, tuluyan ng magsasara matapos ang ilang dekada ng serbisyo. At sa ilalim ng pamagat, naroon ang logo. Isang araw na may mga sinag at sa gitna, isang alon. Tugmang-tugma. Binasa niya ang artikulo. Ang Sinagdiwa Sanatorium ay isang pribadong pagamutan para sa mga may sakit sa pag-iisip. Matatagpuan ito sa isang liblib na bahagi ng probinsya sa paanan ng bundok, mga 20 kilometro mula sa baryo. Isinara ito, 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pangalan, Sinag. Bulong ni Liwanag sa sarili. Ano yon? Tanong ni Dumo. Nakapapasok lang sa silid matapos ang kanyang tawag. Dumo. Nanginginig na sabi ni Liwanag. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Alam ko na kung nasaan siya. Ipinakita niya ang laptop kay Dumo. Sinagdiwa Sanatorium. Sinag ang salitang binulong ni Ulan at ito ang logo na nasa locket. Tinitigan ni Dumo ang screen pagkatapos ay ang drawing ni Ulan. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. At ang nabubuong larawan ay mas madilim at mas nakakakilabot kaysa sa kanilang inaasahan. Pero sarado na yan 5 taon na, sabi ni Dumo. Kaya nga, sagot ni Liwanag, tumayo siya, ang mga matay nag-aalab sa isang mapanganib na determinasyon. Dahil kung sarado na, ito ang perpektong lugar para magtago ng isang taong ayaw mong mahanap ni numan. Tumingin sila sa isa't isa. Ang desisyon ay nabuo na nang walang anumang salita. Hindi na nila kailangang maghintay pa. Hindi na nila kailangang magtanong pa. Pupuntahan natin yan, sabi ni Dumo. Ngayong gabi. Ang gabi ay walang buwan. Isang perpektong gabi para sa mga anino. Habang minamaneho ni Dumo ang sasakyan sa makitid at bakubakong daan, paakyat ng bundok, ang tanging ilaw nila ay ang nag-iisang headlamp na hindi nabasag. Ang mga gulong ay napalitan na. Salamat sa isang dating kasamahan ni Dumo sa militar na nagkataong malapit lang sa lugar. Ang pag-uusap nila sa telepono ay maikli lang, ngunit sapat na para malaman ng kaibigan niyang may espesyal na operasyon siyang ginagawa. Hindi na ito nagtanong pa, may mga bagay na mas mabuting hindi na inaalam. Si Liwanag ay tahimik sa tabi niya habang si Ulan ay natutulog sa likod. Sa ilalim ng pangangalaga ng asawa ng may-ari ng bahay panuluyan, isang mabait na matandang babae na, sa kabutihang palad, ay naniwala sa kanilang kwento tungkol sa isang emergency sa pamilya. Mas ligtas ang bata doon. Malapit na tayo, sabi ni Dumo. Ibinaba pa ang bilis ng takbo. Ang daan ay halos isa ng landas na natabunan ng mga ligaw na damo.
Halatang matagal nang walang sasakyang dumaraan dito. Ilang sandali pa, natanaw na nila ito. Ang Sinagdiwa Sanatorium. Nakatayo ito sa isang patag na bahagi ng bundok. Isang malaking gusaling gawa sa semento na unti-unti nang inaangkin ng kalikasan. Nababalutan na ng mga baging ang mga dingding nito at ang mga bintana ay tila mga butas na madilim at walang laman. Ang buong lugar ay may aurang nakapanlulumo, isang lugar kung saan ang pag-asa ay matagal nang namatay. Ipinark ni Dumo ang sasakyan sa ilalim ng mga puno, malayo sa gusali. Pinatay niya ang makina at ang ilaw. Sa isang iglap, nilamon sila ng ganap na kadiliman at katahimikan. "Handa ka na?" tanong niya kay Liwanag. Ang boses ay isang bulong. Tumango ito, ngunit nakita ni Dumo ang kaba sa mga mata nito sa sandaling liwanag mula sa kanyang telepono. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. "Manatili ka lang sa likod ko. Ano man ang mangyari, huwag kang hihiwalay." Tumango ulit ito. "Mas may diin ngayon. Mag-iingat ka." Dahan-dahan silang bumaba ng sasakyan. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang paanan ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Gamit ang maliliit na flashlight, tinahak nila ang daan patungo sa mataas na bakod na bakal na nakapalibot sa sanatorium. Kinakalawang na ito at may mga bahaging gumuho na. Madali lang silang nakahanap ng butas na mapapasukan. Pagpasok nila sa grounds, isang mas matinding pakiramdam ng pagkaabandona ang sumalubong sa kanila. Ang hardin ay puno na ng matataas na talahib. May isang sirang fontaine sa gitna na wala ng tubig. Ang hangin ay mabigat, dala ang amoy ng nabubulok na dahon at basang lupa. Maingat silang lumapit sa pangunahing gusali. Ang malaking pinto sa harapan ay nakakandado gamit ang isang makapal at kinakalawang na kadena. Ngunit napansin ni Dumo ang isang bintana sa gilid na basag. "Dito," senyas niya kay Liwanag. Maingat niyang inalis ang mga natitirang bubog sa bintana at unang pumasok sa loob. Madilim, maalikabok. Ang sahig ay puno ng mga nagkalat na papel at mga sirang gamit. Tila isang eksena mula sa isang horror film. Tinulungan niyang makapasok si Liwanag at pagkatapos ay pinakinggan nila ang paligid. Katahimikan, sinimulan nilang tahakin ang mahabang koridor. Ang sinag ng kanilang mga flashlight ay sumasayaw sa mga dingding na nababakbak na ang pintura. Dinaanan nila ang mga silid na may mga sirang kama at mga kalawanging kagamitan. Walang bakas ng kahit sino man. Abandonado nga. "Dumo," bulong ni Liwanag, huminto ito. "Sigurado ka bang may tao rito?" "Hindi," sagot niya. "Pero may kakaiba akong nararamdaman." At tama nga siya. Habang papalapit sila sa kabilang dulo ng gusali, isang bagay ang nagbago. Ang alikabok sa sahig ay nabawasan. Pagkatapos, napansin nila ito. Isang manipis na kable ng kuryente na nakakabit sa dingding. Tila bago pa at hindi kasama sa orihinal na plano ng gusali. Sinundan nila ang kable. Dinala sila nito sa isang bakal na pinto, iba sa mga kahoy na pinto na kanilang nadaanan. May ilaw na sumisilip mula sa ilalim nito. At may tunog silang narinig. Isang mahinang pag-ubo. Nagkatinginan sila ni Dumo. "Dito na." Sumenya siya kay Liwanag na manatili sa pader. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang tainga sa pinto. May naririnig siyang mga yabag sa loob at ang boses ng isang lalaki na nanonood ng TV. May bantay. Umikot si Dumo. Sa tapat ng bakal na pinto ay may isang opisina na bukas ang pinto. Pumasok siya, hinahanap ang kahit anong magagamit at nakita niya ito. Isang makapal na tubo ng tubig na nakasandal sa sulok. Sakto lang ang bigat. Bumalik siya sa tapat ng pinto. Tumingin siya kay Liwanag at itinuro ang pinto pagkatapos ay ang tubo. Naintindihan nito ang plano. Tumango ito. Ang mga matay puno ng takot, ngunit may determinasyon.
Huminga ng malalim si Dumo. Ibinaba niya ang kanyang flashlight at hinawakan ng tubo gamit ang dalawang kamay. Itinaas niya ito at sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, ibinagsak niya ang dulo nito sa may doorknob. Isang malakas na kalampag ang umalingaw-ngaw sa koridor. "Sino yan?" Sigaw ng boses mula sa loob. Hindi siya tumigil. Isa pa at isa pa. Sa pang-apat na palo, bumigay ang mekanismo ng lock. Tinadyakan ni Dumo ang pinto at bumukas ito ng malakas. Ang bantay, isang malaking lalaki, ay gulat na napatayo mula sa kanyang upuan. Bago pa man ito makakilos o makasigaw, mabilis na sumugod si Dumo. Ang mga galaw niya ay tumpak at sanay. Isang suntok sa sikmura para mawalan ito ng hangin. Isang tama sa panga para mawalan ito ng malay. Bumagsak ang lalaki sa sahig na walang ingay. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng 5 segundo. Tumingin si Liwanag sa kanya, ang mga matay ng lalaki, sa pagkamangha at takot. Ngumiti lang si Dumo. "May mga bagay din akong hindi na ikukwento sa'yo." Mabilis nilang iginapos ang bantay gamit ang sarili nitong sinturon. Pagkatapos ay itinutok nila ang kanilang atensyon sa koridor na binabantayan nito. Iba ito sa nauna nilang dinaanan. Malinis, may ilaw, may 5 pinto sa magkabilang gilid, lahat ay sarado. Nagsimula silang maglakad. Ang bawat pinto ay may maliit na bintanang salamin, ngunit lahat ay natatakpan mula sa loob. Tahimik, napakatahimik, hanggang sa marating nila ang pinakadulong pinto sa kaliwa. May narinig silang isang mahinang kaluskos mula sa loob. Dahan-dahan, sumilip si Liwanag sa maliit na siwang sa gilid ng takip ng bintana. Tumagal ito ng ilang segundo. At nang humarap siyang muli kay Dumo, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagimbal. "Dumo," anya. Ang boses ay nanginginig na tila isang dahon sa hangin. Nandito siya. Buhay siya. Sumilip si Dumo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob, sa isang puting kama, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bumbilya, nakahiga ang isang babae. Ang babae mula sa larawan sa locket. Ang ina ni Ulan. Buhay. Para kay Liwanag, ang sandaling iyon ay tila isang panaginip na naging bangungot. Ang babae sa kama, si Gunita, ay buhay. Isang katotohanang dapat sana'y magdulot ng saya, ngunit ang nakikita niya ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang puso. Ang babae ay nakatingin lang sa kisame, ang mga matay blanko at walang emosyon, na para bang isang manikang porselana na nabasag ang kaluluwa sa loob. Payat ito, maputla, at ang mahaba nitong buhok ay nakakalat sa unan na walang buhay. Hindi ito ang babaeng may masayang ngiti sa larawan. Ito ay isang anino na lamang ng babaeng iyon. Sinubukan ni Dumo ang pinto. Nakalock. Walang siyang dalang tubo ngayon, kaya't sinubukan niya ang ibang paraan. May nakita siyang isang fire extinguisher na nakasabit sa dingding. Kinuha niya ito. Isang malakas na bagsak lang sa may seradura at bumigay ang pinto. Ang ingay ay tila gumising kay Gunita mula sa kanyang pagkakatulala. Napaupo ito sa kama, ang mga matay ng lalaki sa takot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Umurong palayo sa kanila hanggang sa mapasandal siya sa ulunan ng kama. "Sino? Sino kayo?" Tanong nito. Ang boses ay mahina at nanginginig, tila matagal nang hindi nagagamit. "Huwag po kayong matakot," dahan-dahang sabi ni Liwanag. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Nandito po kami para tumulong. Ako si Liwanag at ito si Dumo." Lumapit siya ng paunti-unti na parang lumalapit sa isang mailap na hayop. Kinuha niya ang locket mula sa kanyang bulsa at maingat itong binuksan. "Siya po ba ang asawa ninyo?" Tanong ni Liwanag. Ipinakita ang larawan.
Ang pangalan niya po ba ay Agos? Tumingin si Gunita sa locket. Kumunot ang kanyang noo na para bang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na matagal nang nawala. Tinitigan niya ang masayang mukha ng lalaki, pagkatapos ay ang sarili niyang mukha sa larawan. Pagkalito, iyon lang ang nakita ni Liwanag. Walang bahid ng pagkilala. Hindi ko alam. Sagot ni Gunita, umiling-iling. Wala akong maalala. Wala siyang maalala. Amnesia. Ang katotohanan yun ay bumagsak na parang isang malaking bato sa kumunoy ng kanilang mga tanong. Ito ang dahilan. Ito ang sikreto. May anak po kayo, sabi ni Liwanag. Ang boses ay nagmamakaawa na, umaasang may isang bagay na makakapukaw sa natutulog nitong alaala. Isang batang lalaki, si Ulan. Ang pangalang yon ay tila may bahagyang epekto. Isang kislap, isang saglit na pagbabago sa kanyang mga mata. Ngunit tulad ng isang kandila sa hangin, agad din itong namatay. Pasensya na, sabi ni Gunita. Yumuko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto ko kayong tulungan, pero walang laman. Walang laman ang isip ko. Sa sandaling iyon, isang mabagal at sarkastikong palakpak ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng pinto. Sabay silang napalingon ni Dumo. Doon, nakatayo si Silakbo Monte Carlo. Hindi na siya nakangiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, at sa likod ng kanyang mga mata ay may nag-aalab na galit. Sa likuran niya, nakatayo si Hantika. Ang mukha'y kasing tigas ng bato. At sa likod nilang dalawa, may dalawa pang malalaking lalaki na humaharang sa daan. Nakakaantig na eksena, sabi ni Silakbo. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Isang perpektong reunion ng pamilya. Sayang nga lang at hindi niya kayo maalala. Automatikong humarang si Dumo sa pagitan nila at ni Liwanag. Paano niyo kami nahanap? Tanong ni Dumo. Ang kanyang katawan ay tensyonado, handa sa anumang mangyayari. Tumawa si Silakbo. Ang probinsyang ito ay maliit lang, at ang pera ay kayang magsalita ng mas malakas kaysa sa anumang sikreto. Ang may-ari ng bahay panuluyan na pinag-iwanan ninyo ng bata? Kaibigan ko siya. Patibong. Pumasok sila sa isang patibong. Tapos na ang laro, Mr. Monte Carlo. Matapang na sabi ni Liwanag. Alam na namin ang lahat. Buhay si Gunita. Itinago ninyo siya rito. Alam ninyo? Muling tumawa si Silakbo. Isang tawang nakakakilabot. Wala pa kayong alam. Ang nakikita ninyo ay isang piraso lamang ng larawan. Lumakad ito papasok sa silid na parang isang hari na pumapasok sa kanyang kaharian. Oo, buhay siya. Kailangan ko siyang buhay. Isang insurance policy, kung tawagin. Mahirap nang makuha ang mana ng kapatid ko kung pareho silang nawawala. Ang salitang kapatid ay tumama kay Dumo na parang isang sampal. Kapatid mo si Agos? Bingo! Sabi ni Silakbo. At ang magaling kong hipag na si Gunita at ang tapat nilang kapatid na si Hantika, isang masayang pamilya. Hindi ba? Mga demonyo kayo. Nanggigigil na sabi ni Liwanag. Anong ginawa ninyo kay Agos? Ang ngiti ni Silakbo ay nawala. Ginawa ko ang nararapat. Ang lupang kinatitirikan ng bahay na yon, ang buong ancestral land nila. Bibilhin ito ng isang multinational company para tayuan ng isang luxury resort. Milyon-milyon ang halaga. At hindi ko hahayaang ang isang sentimental na tulad ng kapatid ko ang humadlang doon. Kayo ang nagplano ng aksidente. Sabi ni Dumo, ang bawat salita ay mabigat sa katotohanan. Isang perpektong aksidente. Pagtatama ni Silakbo. Sayang nga lang, at itong isang to. Tumingin siya kay Gunita na may pagkasuklam. Ay masyadong matibay. Pero sa kabutihang palad, nawala naman ang kanyang alaala. Isang malinis na simula. At ang bata?
Tanong ni Liwanag. Ang boses ay basag na. Paano ninyo nagawang ikulong ang sarili ninyong pamangkin na parang isang hayop? Isang panggulo. Malamig na sagot ni Hantika. Sa wakas ay nagsalita. Isang paalala ng kanilang pagkakamali. Dapat sana'y kasama na rin siya. Sa sandaling iyon, inilabas ni Hantika ang isang hiringgilya na may lamang likido mula sa kanyang bulsa. Nagsimula itong maglakad palapit kay Gunita. At dahil narito na rin lang kayo, siguro'y oras na para bigyan siya ng gamot pampatulog. Masyado nang maingay dito. Huwag! Sigaw ni Liwanag. Ngunit bago pa man siya makakilos, sumugod na si Dumo. Sa isang iglap, ang silid ay naging isang larangan ng laban. Itinulak ni Dumo ang paparating na si Hantika palayo kay Gunita. Ang dalawang alagad ni Silakbo ay mabilis na sumugod sa kanya. Sanay si Dumo sa pakikipaglaban. Isang siko sa mukha ng isa, isang sipa sa tuhod ng isa pa. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Habang nakikipagbuno si Dumo, sinubukan ni Liwanag na ilayo si Gunita. Ngunit hinablot ni Silakbo ang kanyang buhok. Saan ka pupunta? Matapang na vlogger. Anya, idiniin ang mukha ni Liwanag sa pader. Nakita ni Dumo ang nangyayari. Sa isang saglit na pagkabahala, isang pagkakataon na ginamit ng kanyang mga kalaban, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang tagiliran, sinundan ng isa pa sa kanyang tiyan. Napaluhod siya, hirap huminga. Isang matigas na bagay, ang dulo ng isang baril, ang tumama sa likod ng kanyang ulo. Ang huling nakita niya bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin ay ang mukha ni Silakbo, na ngayon ay may hawak ng baril. Itinutok nito ang baril sa nanginginig na sentido ni Liwanag. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Silakbo. Tapos na ang laro, Miss Vlogger. Ang bigat ng katawan ng dalawang lalaki ang nagpapanatili sa kanya sa sahig. Ang sakit sa kanyang ulo ay kumakalat na parang lason, nilalabo ang kanyang paningin. Ngunit sa gitna ng sakit at pagkahilo, ang tanging malinaw kay Dumo ay ang imahe ni Liwanag, nakaluhod sa sahig, habang ang malamig na dulo ng baril ni Silakbo ay nakatutok sa kanyang ulo. Dumo! Narinig niyang tawag ni Liwanag. Ang boses nito'y isang basag na bulong, puno ng takot hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Bitawan mo siya, Silakbo, sabi ni Dumo. Pilit na bumabangon kahit na dinidiinan siya pababa. Bawat salita ay mabigat, puno ng galit na pinipigilan. Ako ang kalaban mo, huwag mo siyang idamay. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Silakbo. Ikaw, wala kang halaga sa akin. Isa ka lang langaw na pumasok sa hindi mo teritoryo. Pero siya. Hinigpitan ni Silakbo ang pagkakahawak sa buhok ni Liwanag na nagpaungol dito sa sakit. Siya ang nagdala sa inyo rito. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tumingin si Silakbo kay Hantika na ngayon ay kalmadong nakatayo sa isang sulok, hawak pa rin ang hiringgilya na tila isang sandata. Dalhin mo na si Gunita sa tahimik na lugar. Masyado na siyang nakasaksi. Tumango si Hantika at walang awang hinila patayo si Gunita. Ang ina ni Ulan ay hindi na lumaban pa. Para siyang isang manikang basahan, walang sariling pag-iisip. Sumusunod na lang kung saan siya dalhin, ang mga matay blanko pa rin, ngunit ngayon ay may mga luhang tahimik na dumadaloy. Dinala siya ni Hantika palabas ng silid. Ngayon, tayong tatlo na lang, sabi ni Silakbo. Ibinalik ang atensyon sa kanila. Ano kaya ang magandang gawin sa inyo? Pwede ko kayong patayin ngayon din. Ilibing sa gubat na ito at walang sino man ang makakaalam. Hindi ka magtatagumpay, sabi ni Dumo. Ang dugo mula sa kanyang ulo ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Malalaman ng mga tao, hahanapin kami. Talaga ba? Tanong ni Silakbo, tila naaaliw. Isang vlogger na naghahanap ng adventure at ang kanyang bodyguard. Nawala sa isang liblib na probinsya, isang trahedya.
pero madalas mangyari. O baka naman, pwede kong gawing mas interesante ang kwento. Lumuhod si Silakbo sa harap ni Liwanag. Ang baril ay hindi pa rin inaalis sa ulo nito. Paano kung ganito? Natagpuan ninyo si Ulan. Sa halip na isauli, tinangay ninyo siya. Kidnapping. Pagkatapos, natagpuan ninyo ang kinaroroonan ni Gunita. Pinasok ninyo ang lugar na ito, armado. Ngunit sa kasamaang palad, nanlaban ang mga security personnel. At sa gitna ng gulo, may nangyaring hindi maganda. Ang plano ay demonyo sa katalinuhan nito. Sila ang magiging kontrabida. Sila ang magiging kriminal. Hindi ka makakatakas, sabi ni Liwanag. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan na ng purong pagkamuhi. Ako ang biktima rito, sabi ni Silakbo. Isang negosyanteng sinusubukang tulungan ng kanyang pamayanan na ginulo ng dalawang sakim na dayo. Maniniwala sa akin ang mga pulis. Maniniwala sa akin ang mga tao. Dahil sa mundong ito, ang pera at impluwensya ang nagsasabi kung ano ang totoo. Tumayo ito. Pero dahil mabait ako, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Manahimik kayo. Kalimutan niyo ang lahat ng nakita ninyo. Umalis kayo sa probinsyang ito at huwag na kayong babalik. Kung gagawin ninyo yan, hahayaan ko kayong mabuhay. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang hirap na paghinga nilang tatlo. Sige, sabi ni Dumo, isang salitang nagpagulat maging kay Liwanag. Gagawin namin. Pakawalan mo na kami. Ngumiti si Silakbo. Matalinong desisyon. Sumenyas ito sa kanyang mga tauhan. Dalhin niyo siya sa kotse niya. Ihatid niyo sa labas ng probinsya. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik. Itinayo ng dalawang lalaki si Dumo. Pilit niyang nilabanan ang pagkahilo. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata ni Liwanag. Sa mga mata ni Dumo, may isang mensaheng hindi kailangan ng salita. Isang pangako, isang paalam, isang nag-aalab na pag-ibig. Mahal kita. At ikaw naman, sabi ni Silakbo, hinila patayo si Liwanag. Dito ka lang muna. Isang collateral para siguraduhin kong tutupad sa usapan ang magaling mong kasintahan. Hindi. Dumo. Sigaw ni Liwanag. Nagpupumiglas habang kinaladkad si Dumo palabas ng silid. Lia! Sigaw pabalik ni Dumo. Ngunit wala siyang magawa. Masyado silang malakas. Masyado siyang mahina. Isinara ang pinto. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng koridor, isang nakakayanig na tunog ang narinig ni Liwanag. Ang tunog ng isang malakas na suntok, sinundan ng pagbagsak ng isang katawan. Pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw ng matinding sakit mula kay Dumo. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging, nakakakilabot na katahimikan. Itinulak ni Silakbo si Liwanag papasok sa isang maliit at madilim na silid. Ang silid kung saan nila unang nakita si Gunita. Isinara nito ang pinto at ikinandado mula sa labas. Naiwan si Liwanag sa kadiliman. Ang pag-asa ay tila isang kandilang biglang hinipan. Wala na si Dumo, wala si Gunita. Siya na lang ang natitira. Ang kanilang plano, ang kanilang katapangan, ang kanilang pag-ibig. Lahat ay nawala. Nilamon ng kasakiman at kadiliman ng mga taong yon. Napaupo siya sa sahig na malamig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, umiyak siya. Umiyak siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan. Ang lahat ay nawala. Ito na ang katapusan. Ang kadiliman sa loob ng silid ay tila may sariling bigat. Niyayakap nito si Liwanag. Pinipiga ang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Ang katahimikan pagkatapos ng sigaw ni Dumo ay mas masakit pa kaysa sa anumang ingay. Sa isip niya, paulit-ulit niyang nakikita ang mga nangyari. Ang baril, ang walang awang mukha ni Silakbo, ang huling tingin sa mga mata ni Dumo.
Patay na siya. Ang kaisipang iyon ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinaparalisa ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Wala na si Dumo. Wala nang saysay ang paglaban. Sila na ang nanalo. Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa dumi at alikabok. Isang pagtangis na walang tunog, isang sakit na masyadong malalim para maisatinig. Bawat paghinga niya ay mabigat, na para bang ang hangin sa loob ng silid ay gawa sa purong kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan? Magiging isa na lang ba siyang bangkay na matatagpuan sa isang abandonadong gusali? Isang vlogger na masyadong mapanghimasok para sa kanyang sariling kabutihan? At sa gitna ng kanyang pagluluksa, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, may narinig siyang isang tunog. Mahina. Mula sa kabilang dingding, isang hikbi. Natigilan si Liwanag. Pinakinggan niyang mabuti. Hindi iyon hikbi. Iyon ay isang pag-iyak na pamilyar sa kanya. Ang pag-iyak ng isang batang matagal nang hindi umiiyak. Si Ulan. Nasa kabilang silid lang siya. Naririnig niya ang boses ni Hantika, mahina ngunit matalim. Tumigil ka sa pag-iyak, walang silbing bata. Wala nang babalik sa'yo. Wala na sila. Ang mga salitang iyon, kasabay ng pag-iyak ng bata, ay tila isang kidlat na tumama sa nanlalamig na puso ni Liwanag. Bigla, ang imahe ni Dumo na dugo ang nakahandusay ay napalitan ng imahe ng mga matang puno ng takot ni Ulan sa madilim na sulok ng bahay na kahoy. Hindi ito tapos. Hindi pa pwedeng matapos. May isang pangakong binitiwan sila ni Dumo. Isang pangakong hindi nila pababayaan ng bata. Kung wala na si Dumo, para tuparin yon, siya na lang ang natitira. Ang sakit ng pagkawala ay hindi naglaho, ngunit ito'y nag-iba ng anyo. Mula sa isang paralitikong lumbay, ito'y naging isang nag-aalab na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Liwanag, nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Ngunit ngayon ay may layunin na. Kinapa niya ang pinto. Matibay, walang paraan para mabuksan ito. Lumibot ang kanyang mga mata sa madilim na silid. Hinahanap ang kahit ano. Sa ilalim ng kama kung saan nakahiga si Gunita kanina, may nakita siyang isang bagay na kuminang ng bahagya mula sa sinag ng ilaw sa ilalim ng pinto. Isang piraso ng metal. Kinuha niya ito. Isang mahabang bakal mula sa nasirang balangkas ng kama. Mabigat, matibay, isang armas, isang kasangkapan. Ginamit niya ito para piliting buksan ang pinto. Isinuksok sa pagitan ng hamba at ng pinto mismo. Ginamit niya ang buong bigat ng kanyang katawan. Umugong ang bakal, ngunit hindi bumigay ang pinto. Muli at muli. Ang bawat pagtulak niya ay may kasamang ungol ng determinasyon para kay Dumo, para kay Ulan. Habang patuloy siya sa kanyang ginagawa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabing umuulan, noong bata pa siya, at takot na takot siya sa kulog. Ang kanyang ina. Pumasok ito sa kanyang silid at kinantahan siya. Isang awit na laging nagpapakalma sa kanya. Sa ugoy ng duyan. Hindi niya alam kung bakit, pero habang patuloy niyang pinipilit ang pinto, sinimulan niyang kantahin ang awit na yon sa isang bulong. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, basag dahil sa pag-iyak. Ngunit habang nagpapatuloy siya, ito'y nagkaroon ng lakas, isang himig ng pag-asa sa gitna ng kadiliman, ng munti pang bata sa piling ni nanay. Sa kabilang silid, narinig niya ang pagtigil sa pag-iyak ni Ulan. Tila nakikinig ito, maging ang matalim na boses ni Hantika ay nawala. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Ano yang ingay na yan? Narinig niyang sigaw ni Hantika mula sa labas ng kanyang pinto. Manahimik ka riyan. Ngunit hindi tumigil si Liwanag. Nilakasan pa niya ang kanyang pagkanta, kasabay ng mas malakas na pagtulak sa bakal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Isang pamilyar na tunog ang narinig niya mula sa kabilang silid.
Hindi kay Ulan. Isang mahinang ungol, isang tunog ng pagkilala. Si Gunita, nasa kabilang silid din. At sa pag-alaalang iyon, sa lakas na dulot ng awit na yon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang huling, desperadong pagtulak. Isang malakas na lagapak ang umalingaw-ngaw sa koridor. Bumigay ang kahoy sa paligid ng seradura. Ang pinto ay bumukas ng bahagya, sapat na para makalusot siya. Paglabas niya sa koridor, ang unang nakita niya ay si Hantika. Nagulat na nakatayo sa tapat ng isa pang pinto. Sa pagbukas ng pinto, nakita ni Liwanag si Ulan, nakaupo sa sahig, ang mga matay nakatitig sa kanya, puno ng pagkamangha. At sa isang silya sa sulok, nakatali, ay si Gunita. Ang dating blangkong mga mata nito ngayon ay may kislap ng luha at ng isang malayong alaala na pilit na bumabalik. Ang awit ng isang ina. Walang hiya ka, nanggigigil na, sabi ni Hantika, mabilis na nakabawi mula sa pagkagulat. Hinablot nito ang braso ni Ulan, ginawang panangga. Subukan mong lumapit. Ngunit hindi na ang babaeng takot na ikinulong kanina ang kaharap ni Hantika. Ang kaharap niya ngayon ay isang leona na handang protektahan ang kanyang anak. Bitawan mo siya, mariing sabi ni Liwanag. Ang hawak niyang bakal ay nakaturo kay Hantika. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi na natatakot. Hindi na nagdadalamhati. Puno ito ng isang mapanganib na kapangyarihan na ngayon niya lang natuklasan sa kanyang sarili. Nagsukatan sila ng tingin sa gitna ng tahimik na koridor. Ang babaeng nagnakaw ng pamilya at ang babaeng handang bumuo ng bago. Isang laban na hindi na tungkol sa pera o lupa. Ito ay laban para sa isang batang nasa gitna nilang dalawa. Saan ka pupunta? Muling tanong ni Hantika, ang boses ay may bahid na ng kaba. Wala kang matatakbuhan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwanag. Isang nangiting mapait, ngunit puno ng tapang. Hindi ako tumatakbo, sagot niya. Nagsisimula pa lang ako. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sakit sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay ang lamig ng basang lupa sa kanyang pisngi. Hindi siya patay. Ang kadiliman ay hindi kamatayan, kundi isang pansamantalang pagkawalay sa mundo. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakahandusay siya sa maputik na damuhan sa labas ng sanatorium. Iniwan siya ng mga tauhan ni Silakbo. Sa pag-aakalang wala na siyang malay o, mas mabuti pa, tuluyan nang nawala. Isang malaking pagkakamali. Ang pagsasanay niya sa militar ay hindi lang nagturo sa kanya kung paano lumaban, kundi kung paano mabuhay. Ginamit niya ang bawat onsa ng kanyang lakas para gumapang palayo sa sinag ng mga ilaw ng gusali patungo sa kadiliman ng gubat. Bawat galaw ay isang pagsubok ng sakit, ngunit ang imahe ni Liwanag na nakaluhod, na may baril sa ulo, ang nagsilbing gasolina sa kanyang pagod na katawan. Nang makahanap siya ng lugar na sapat na ang layo, kinuha niya ang kanyang telepono. Basag ang screen, ngunit gumagana pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numerong matagal nang nakatago sa kanyang memorya. Reyes, sagot ng boses sa kabilang linya. Nasaan ka, pre? Kailangan ko ng tulong, sabi ni Dumo. Hirap huminga. Hostage situation, illegal detention, probable murder, sinagdiwa sanatorium, magdala ka ng marami. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang seryosong sagot. Copy that. We're on our way. At ngayon, habang dahan-dahan siyang bumabalik, kasama ang isang team ng pulis na mabilis na kumilos dahil sa tawag ng kanyang kaibigan, isang nag-aalab na apoy ang nasa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng rescue mission. Ito ay paghihiganti. Para sa kanya. Para kay Lia. Para sa isang pamilyang sinira ng kasakiman. Nang makita niya ang mga kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis na palihim na pumapalibot sa gusali, alam niyang malapit na ang pagtutuos.
Handa na, sabi niya sa kanyang radyo, at sabay-sabay silang sumugod. Ang standoff sa pagitan nila ni Hantika ay tila tumagal ng 1 oras, kahit na ilang segundo lang ang lumipas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabog sa kanyang dibdib. Hawak niya ang bakal, habang si Hantika ay hawak si Ulan. "Huwag kang lalapit, sinasabi ko sa'yo," banta ni Hantika. Hinihila si Ulan na nagsisimula ng umiyak muli. Ngunit bago pa man makasagot si Liwanag, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa kanilang tensyon. Mga sirena, papalapit, mabilis. Isang alon ng pag-asa ang bumalot kay Liwanag. Hindi siya nag-iisa, ngunit ang pag-asa sa kanyang mga mata ay katumbas ng purong gulat at takot sa mga mata ni Hantika. Paano? Iyon ang pagkakataong hinintay ni Liwanag. Habang si Hantika ay naguguluhan, mabilis siyang sumugod. Hindi para saktan ito, kundi para agawin si Ulan. Nagkahablutan sila, isang desperadong sayaw ng 2 babae na may magkaibang dahilan. Si Liwanag para magligtas, si Hantika para makatakas. "Akin na siya!" Sigaw ni Liwanag. "Walang hiya ka!" Ganti ni Hantika. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong koridor. Ang pinto sa dulo ay sapilitang binuksan. Pumasok ang mga pulis na nakauniporme, armado, at sa likod nila, si Dumo, buhay. Duguan ang gilid ng kanyang ulo, may mga pasa sa mukha, ngunit nakatayo. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan, isang sandaling kanila lamang. Ang pagdating nila ang nagtulak kay Silakbo palabas mula sa isang opisina. Sa kanyang mukha ay ang itsura ng isang taong nasukol. Walang gagalaw. Sigaw niya, ngunit huli na ang lahat. Sumugod si Dumo, hindi na nag-aksaya ng panahon. Ang laban nila ay mabilis at brutal. Isang suntok mula kay Dumo na sinalo ni Silakbo. Isang ganti mula kay Silakbo na inilagan ni Dumo. Ito ay hindi na isang laban ng lakas, kundi ng desperasyon. Habang nangyayari iyon, mas lalong nag-init ang pag-aagawan nila ni Hantika kay Ulan. Sa isang malakas na tulak, na itulak ni Liwanag si Hantika papader. Nahawakan niya si Ulan, niyakap niya ito ng mahigpit. Ginawang kalasag ang sariling katawan. "Mama," isang salita. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw na parang isang kampana sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito para kay Liwanag. Ang mga mata ni Ulan ay nakatingin sa likod niya. Dahan-dahang lumingon si Liwanag. Si Gunita na nakatali pa rin sa silya ay nakatingin kay Ulan. Ang pag-iyak, ang pag-aagawan, ang salita. Ang lahat ng iyon ay tila mga susing sabay-sabay na nagbukas sa lahat ng nakakandadong pinto sa kanyang isipan. Ang ulap sa kanyang mga mata ay biglang napawi. Sa isang iglap, ang blangkong tingin ay napalitan ng apoy ng galit, ng sakit, at ng kompletong pagkaalala. Ang mga alaala, ang tawa ni Agos, ang yakap ng kanyang anak, ang nakakasilaw na ilaw ng paparating na sasakyan, ang sakit, ang dilim. Lahat ay bumalik na parang isang rumaragasang baha. "Ulan, anak ko," sabi ni Gunita. Ang boses ay puno ng sakit at pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Sa lakas na hindi alam ni Liwanag kung saan nanggaling, pinatid ni Gunita ang mga lubid na nakatali sa kanya. Tumayo siya. At sa gitna ng silid, habang si Dumo at Silakbo ay nagpapalitan pa rin ng suntok, at habang ang mga pulis ay sinusubukang kontrolin ang sitwasyon, isang boses ang nanaig sa lahat. Ang boses ng isang inang inagawan ng lahat. Tinapik niya si Hantika sa balikat. Isang malakas, umalingaw-ngaw na sampal ang dumapo sa mukha nito. Pagkatapos, humarap siya kay Silakbo, na natigilan sa ginagawa ni Dumo. Dahil sa eksena, itinuro niya ang dalawa. "Kayo,
Sigaw ni Gunita. Ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. Kayo ang pumatay sa asawa ko. Ang akusasyon ay binitawan. Ang katotohanan ay lumabas na. Tapos na ang lahat. Ngunit para kay Silakbo, na ngayon ay wala nang matatakbuhan, na ang buong mundo ay gumuho na sa kanyang harapan, mayroon pang isang huling galaw. Isang huling silakbo ng kanyang demonyong kaluluwa. Sa isang mabilis na kilos, nakakita siya ng isang piraso ng salamin sa sahig mula sa nabasag na bintana kanina. Dinampot niya ito. At sa isang sigaw na puno ng kabaliwan, hindi si Dumo o ang mga pulis ang kanyang sinugod. Sinugod niya ang pinakainosente sa kanilang lahat. Sinugod niya si Ulan. Ang sigaw ni Silakbo ay tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Sa isang nakakabinging sandali, ang lahat ay gumalaw. Nang napakabagal, nakita ni Liwanag ang kislap ng salamin sa kamay nito, ang kabaliwan sa mga mata nito, at ang direksyon ng kanyang pagsugod patungo kay Ulan. Nayakap-yakap pa rin niya. Ang kanyang katawan ay automatikong kumilos. Mas hinigpitan niya ang yakap sa bata at tumalikod, handang saluhin ang anumang sakit para protektahan ito. Ngunit ang sakit na kanyang inaasahan ay hindi dumating. Isang anino ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Isang malakas na kalabog. Paglingon niya, nakita niya si Dumo. Nakahiga ito sa sahig at sa ibabaw niya ay si Silakbo. Naharang niya ito. Ang braso ni Dumo na may hawak sa kamay ni Silakbo ay may malalim na hiwa at ang dugo ay umaagos mula rito. Ngunit hindi niya binitiwan. Bago pa man makakilos muli si Silakbo, ang mga pulis ay nasa paligid na nila. Inaaresto ito at si Hantika na tulala na lamang sa isang sulok. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga kumikislap na ilaw, mga tanong mula sa mga pulis, ang pagdating ng mga ambulansya. Ang tanging malinaw kay Liwanag ay ang mahigpit na pagkakayakap niya kay Ulan at ang mga mata ni Dumo na hindi humihiwalay sa kanya habang ginagamot ng mga mediko ang sugat nito. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng media ay unti-unting humupa. Ang kwento ng batang nalimot ng araw ay kumalat sa buong bansa. Nagbukas ng mga mata at nagpasimula ng mga diskusyon tungkol sa child abuse at kasakiman. Sina Silakbo at Hantika ay nakakulong na, naghihintay ng kanilang paglilitis na siguradong habang buhay na pagkabilanggo ang kahihinatnan. Ngunit para sa kanila, ang tunay na paghilom ay ngayon pa lang nagsisimula. Sa isang pribadong silid sa ospital, sa labas ng gulo ng mundo, doon sila nagkaroon ng kapayapaan. Si Gunita ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Ang kanyang mga alaala ay naroon na, ngunit kasama nito ang bigat ng sakit at pagkawala. May mga araw na tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana at may mga gabing naririnig nila ang kanyang tahimik na pag-iyak. Ngunit sa tuwing papasok si Ulan sa kanyang silid, isang tunay na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Si Ulan, ang batang dating mailap at walang salita, ay unti-unti nang namumukadkad. Nagsasalita na ito ng mga simpleng salita at kahapon lang, narinig nila ang una niyang halakhak habang nakikipaglaro kay Dumo. Si Dumo, na may benda pa rin sa braso, ay hindi na ang dating Dumo na laging nakasimangot at gustong kontrolin ang lahat. Ang panganib na kanilang pinagdaanan ay tila nagtanggal ng isang pader sa kanyang puso. Mas madalas na siyang ngumingiti ngayon, lalo na kapag kasama si Ulan. Para siyang isang higanteng puno na sa wakas ay natutunang yumuko para marinig ang bulong ng isang maliit na halaman. Isang hapon, habang natutulog si Ulan sa maliit na kama sa tabi ng kanyang ina, kinausap sila ni Gunita. "Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. "Isinalba ninyo ang anak ko. Isinalba ninyo ako." "Ginawa lang po namin ang tama," sagot ni Liwanag.
Higit pa sa tama ang ginawa ninyo, sabi ni Gunita, umiling ito. Ibinigay ninyo ang pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa amin. At dahil doon, may hihilingin sana ako sa inyo, isang malaking pabor. Huminga ito ng malalim. Kailangan kong magpagaling, hindi lang sa katawan, kundi dito. Itinuro nito ang kanyang puso. Marami akong kailangang ayusin sa sarili ko. Maraming sakit na kailangang harapin. At hindi ko magagawa yon ng maayos kung palagi akong nag-aalala para kay Ulan. Hindi ko pa kayang maging isang buong ina para sa kanya. Tumingin ito sa kanilang dalawa, ang mga matay nagmamakaawa. Nais ko sanang, kung papayag kayo, na kayo muna ang maging legal guardians niya. Kayo ang mag-alaga sa kanya habang wala ako. Kayo ang pamilya niya ngayon. Kayo ang nagligtas sa kanya. Kayo ang pinagkakatiwalaan niya. Natigilan si Liwanag. Ang mga salitang yon ay hindi niya inaasahan. Tumingin siya kay Dumo, hinahanap ang kanyang reaksyon. Ngumiti lang si Dumo sa kanya. Isang namangiting nagsasabing hindi na kailangan pang pag-usapan. Isang namangiting nagsasabing oo. Isang karangalan po, Gunita. Sagot ni Dumo, bago pa man makasagot si Liwanag. At nang magtama muli ang kanilang mga mata, alam na ni Liwanag na ito ang tamang desisyon. Ito ang kanilang tadhana. Kinabukasan, dinala nila si Gunita at Ulan para bisitahin ang puntod ni Agos, isang simpleng lapida sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Doon, sa harap ng pangalan ng kanyang asawa, umiyak ng umiyak si Gunita. Isang pag-iyak na hindi na ng kawalan ng pag-asa, kundi ng paglaya. Hawak-hawak ni Ulan ang kanyang kamay sa isang tabi, habang sina Liwanag at Dumo ay nasa kabilang tabi. 4 silang nakatayo roon, isang pamilyang binuo ng trahedya, ngunit pinagtibay ng pag-ibig. Habang papalubog ang araw, habang pauwi na sila, huminto si Dumo sa isang lugar kung saan matatanaw ang buong probinsya. Bumaba silang dalawa, habang si Ulan ay naiwan sa kotse kasama si Gunita. Lia, sabi ni Dumo, humarap sa kanya. Ano yon? Hindi ito nagsalita. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi isang singsing, isang papel na nakatupi. Ang papel kung saan iginuhit ni Ulan ang una niyang larawan ng pamilya. Isang malaking stick figure. Isang stick figure na may mahabang buhok at isang maliit na stick figure sa gitna. Hindi pa ako handang itanong yung isang tanong. Sabi ni Dumo, isang nahihiyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero ito, handa na ako. Ipinakita niya ang drawing. Will you build this family with me, Lia? Ang tanong ay simple, ngunit mas malalim pa ang kahulugan nito kaysa sa anumang engranding proposal. Ito ay isang tanong tungkol sa pagbuo ng isang tahanan, sa pag-aalaga ng isang buhay, sa pagharap sa hinaharap ng magkasama, sa paglubog ng araw sa kanilang likuran, habang ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at lila. Tumango si Liwanag. Ang mga luha ng saya ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Yes, bulong niya. Yes, I will. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ng tag-ulan ay nagbigay daan sa isang maliwanag at payapang tag-araw sa probinsya ng Luntiang Pangarap. Ngunit hindi lang ang panahon ang nagbago. Ang umaga sa bahay na tinitirhan ni Liwanag at Dumo, isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na inuupahan nila malapit sa bayan, ay nagsisimula na ngayon hindi sa tunog ng alarm clock, kundi sa tunog ng maliliit na mga paang tumatakbo sa sahig na kahoy, sinundan ng isang masayang sigaw. Mama Lia, Papa Dumo, gising na! Iminulat ni Liwanag ang kanyang mga mata at ngumiti. Sa tabi niya, si Dumo ay nagkukunwaring tulog pa. Pumasok si Ulan sa kanilang silid, isang bola ng walang katapusang enerhiya. Ang dating batang payat at laging takot ay isa ng malusog at bibong 6 na taong gulang na ang mga mata ay laging nagniningning. Umakyat ito sa kama
at tumalon-talon. May monster sa ilalim ng kama ko! Sigaw ni Ulan. Pero sa halip na matakot, ito'y tumatawa. Sa isang mabilis na kilos, bumangon si Dumo. Kiniliti si Ulan at nagkunwaring isang halimaw. Ako ang monster at kakainin kita. Naghalakhakan silang tatlo. Ang kanilang tawanan ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Para kay Liwanag, ito ang pinakamagandang musika sa mundo. Ito ang tunog ng isang pamilya. Ito ang tunog ng tahanan. Ang kanyang travel vlog ay nag-iba na rin ng direksyon. Mula sa paghahanap ng mga magagandang tanawin, ito'y naging isang advokasya. Ibinahagi niya ang kanilang kwento, ang kwento ni Ulan, at ginamit ang kanyang platform para itaas ang kamalayan tungkol sa mga batang nangangailangan. Ang kanyang mga taga-subaybay ay dumami, hindi lang dahil sa drama, kundi dahil sa mensahe ng pag-asa at pagtulong. Pagkatapos ng kanilang almusal, nagtungo silang tatlo sa isang lugar na dati simbolo ng kasakiman, ngunit ngayon ay simbolo na ng pag-asa. Ang malawak na lupain na pag-aari ni Agos at Gunita. Hindi nila ito ipinagbili. Sa tulong ng mga donasyon na bumuhos dahil sa kwento nila at sa pamumuno ni Gunita na ngayon ay mas matatag na, sinimulan nila ang isang proyekto. Nakatayo sila ngayon sa isang burol, sa tabi ng isang malaking arko na may nakasulat na Gunita Agos Foundation, isang tahanan para sa mga batang nangangarap. Sa kanilang likuran, ang pundasyon ng isang bagong gusali ay unti-unti nang nabubuo. Hindi ito magiging isang luxury resort, kundi isang bahay ampunan, isang ligtas na kanlungan para sa mga batang tulad ni Ulan. Dumating si Gunita, ang mukha'y payapa na. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang peklat na hindi na kailanman maglalaho, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw sa kanyang pagkatao. Ang nangingibabaw na ngayon ay ang kanyang layunin. Ang ganda na, sabi ni Gunita, nakatingin sa ginagawang gusali. Magiging mas maganda pa ito, tita, sagot ni Liwanag, hinawakan ng kanyang kamay. Ang tawag na tita ay naging natural na sa kanila. Salamat, sabi ni Gunita, tumingin sa kanilang tatlo. Salamat sa pagbibigay ng bagong buhay hindi lang sa anak ko, kundi pati na rin sa alaala ni Agos. Tumakbo si Ulan mula sa paglalaro nito sa damuhan. Sabay nitong niyakap ang mga binti ni Gunita at ni Liwanag. Mama Nita, Mama Lia. Ngumiti si Gunita at ginulo ang buhok ng kanyang anak. Pagkatapos ay tumingin ito kay Dumo. At sa'yo, Papa Dumo, sabi ni Ulan. Niyakap din ito. Apat silang magkayakap sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Isang kakaibang pamilya, binuo mula sa mga basag na piraso, ngunit mas matibay kaysa sa dati. Habang papalubog ang araw, iniwan muna nila si Gunita para makipag-usap sa mga inhinyero. Umakyat silang tatlo sa pinakamataas na bahagi ng burol kung saan tanaw nila ang buong probinsya ng luntiang pangarap. Nagpalipad ng saranggola si Ulan, isang saranggolang may larawan ng isang malaking araw. Naupo sina Liwanag at Dumo sa damuhan, magkatabi. Ipinatong ni Liwanag ang kanyang ulo sa balikat ni Dumo, ang kamay nila'y magkahawak. Pinanood nila ang saranggola na sumasayaw sa hangin, pataas ng pataas, na tila inaabot ang mga ulap. Naalala mo ba noong unang araw natin dito? Tanong ni Liwanag. Galit na galit tayo sa isa't isa. Ngumiti si Dumo. Ang naaalala ko ay isang matapang na babae na gustong pumasok sa isang nakakatakot na bahay sa gitna ng bagyo. At isang overprotective na lalaki na ayaw akong payagan, dagdag ni Liwanag. Tumawa sila. Siguro, kailangan mo lang talaga ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating dalawa para ipaalala sa atin kung ano ang importante, sabi ni Dumo. Hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Tumingin sila kay Ulan na tumatakbo at tumatawa ng malakas habang hinihila ng hangin ang kanyang saranggola. Siya ang dahilan.
Siya ang bagyo na sumira sa kanilang mga pader. Siya ang ulan na naglinis sa kanilang mga sugat. At siya ang liwanag na nagbigay kulay sa kanilang mga pangarap. We're home! Bulong ni liwanag, hindi para kay Dumo, kundi para sa kanyang sarili. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At sa sandaling iyon, sa burol na iyon, kasama ang dalawang lalaki sa kanyang buhay, nahanap na niya ito. Ang kanilang luntiang pangarap ay hindi na isang lugar sa mapa. Ito na ang kanilang buhay. Ang tunay na aral ng kwentong ito ay ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo. Ito ay hindi lamang sa pagitan ng dalawang nagmamahalan, kundi nasa tapang na ipaglaban ng tama, sa habag na pulutin ng isang pusong naliligaw, at sa lakas na bumuo ng isang pamilya mula sa pag-asa at pagpapatawad. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na sulok ng kasakiman ng tao, ang isang maliit na sinag ng kabutihan ay kayang magbigay liwanag sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Liwanag, Dumo at Ulan. Sana po ay nabigyan kayo ng inspirasyon at napukaw ang inyong mga puso. Kung meron po kayong komento, reaksyon o aral na natutunan mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.